Rachel Peak MP, Kabanata 5283. Walang lahi ng tao ang maaaring maging ligtas kapag nagsanib puwersa ang tatlong Domain Masters para isagawa ang Soul Mystery. Higit pa rito, bago iyon, hindi alam ng sangkatauhan ang nangyari, at ang kaluluwa ay biglang nanghina. Sa sitwasyong ito, ang mga ninuno ng sangkatauhan ang nais ding itigil ang kanilang magkasanib na pagkubkob. Ito ay isang hanggal na lahi ng tao, hindi tumatagal ng mahabang panahon upang matandaan. Ngumuso ang Domain Master na ginawang eyeball ang kapangyarihan ng kaluluwa. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang natauhan na lumingon ang mga mata niya at tumingin sa isang kasama sa tabi niya, nagtataka. Anong nangyayari sa iyo? Ang kasama sa tabi niya ay ang ginawang batis ng tubig ang kaluluwa ng **********. Sa sandaling ito, ang espiritu ng Domain Master na ito ay nagpahayag ng isang napaka-abnormal na hininga. Na desperadong nagpapalapot sa kanyang katawan, ngunit tila nakatagpo ito ng malaking pagtutol, patuloy na nagbabago ng hugis, ang hininga ay pataas at pababa. Ang ganitong mga anomalya ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng ilang iba pang Domain Masters at sumunod. Tila ang likidong Domain Master ay hindi nagpalipot ng bakas ng lakas hanggang sa oras na ito, at ang tunog ng quartet. I-save. Iligtas mo ako. Nang bumagsak ang mga salita. May mga marahas na pagbabago sa enerhiya na sumasabog sa kanyang tuloy-tuloy na katawan, at ang matinding sakit ay nagpaungol sa kanya, at ang nagbabago ng hugis ay naging mas malakas. Ang iba pang 5 Domain Master ay nabigla at nagtipon. Pagkatapos ng ilang imbestigasyon, lahat sila ay nabigla nang makitang sa loob ng tuloy-tuloy na espiritu ng Domain Master God. Nagtaka ako kung kailan mayroong isang mahabang parang karayom na sikretong kayamanan. Mayroong espiritualidad, na patuloy na naghuhukay ng malalim sa kaluluwa ng Diyos. Kahit saan siya dumaan, ang espiritu ng ****** ay nalipol. Makikita ng mga Domain Master ang lason ng lihim na kayamanan na ito sa isang sulyap. Kung talagang sisirain ng malapinpin na lihim na kayamanan na ito ang kaluluwa at espiritu ng kasama, mawawalan ng malay ang Domain Master Companion na ito at maging survivor kahit na mabuhay pa siya. Isang walking dead. Not to mention, itong Long Needle Secret Treasure na ito ay baliw pa ring sumisira sa kanyang kaluluwa sa ngayon. Hinahayaan siyang tiisin ang sakit ng pagpunit ng kaluluwa. Kung hindi nito mapigilan ang pagguho ng lihim na kayamanan na ito, mabubuhay pa kaya ito? Banal na kaluluwa, lihim na kayamanan. Ngumuso ang master ng orangutan na si Shen Sheng. Mayroon din siyang mouthwow sa ilalim ng kanyang mga kamay, at natural na hindi siya estranghero sa bagay na ito. Karamihan sa mga sangkatauhan na dumating upang makahanap ng gulo sa nakaraan ay nagbukas ng kanilang sariling mga langit. At karamihan sa kanila ay may sariling mga lihim na kayamanan ng kanilang sariling mga kaluluwa. Talagang pambihira ang paghihimok sa kanila, ngunit mahirap din silang pigilan sa pag-atake. Ngunit itong piraso ng mahiwagang kayamanan na nakikita ko ngayon ay tila iba, mas makamandag at pinuntirya kaysa sa nakita nila noon. Ito ang card ng tao. Hindi man lang nila namalayan kung kailan hinimok ng sangkatauhan ang lihim na kayamanan. Now that they think about it, it must be the moment na magulo ang eksena. Bilang karagdagan, ang lihim na kayamanan ay labis na nakatago, kaya walang nakakapansin nito. Bilasan mong lumaban, tutulungan kita. Bumantong hininga ang master ng orangutan, lumundag ang kapangyarihan ng kaluluwa, at nailabas ang misteryo. Hindi lang niya ito ginawa. Ngunit maraming iba pang Domain Masters ang naglabas din ng mga lihim para tulungan ang kanilang mga kapantay na labanan ang pagguho ng mahabang karayom na sikretong kayamanan. Sa sandaling ito, isang pamilyar na hininga ang lumitaw sa kakaibang espasyong ito, at ito ay ang kahabag-habag na lahi ng tao na nagngangalang Kaykay. Hindi patay. Hindi lang siya namatay, tumakbo siya pabalik. Gayunpaman, ang kanyang kalagayan ay kasing sama ng nahulaan ng mga Domain Master.
Dahil ang kanyang espiritu at kaluluwa ay naging mas madilim kaysa dati, at ang kanyang hininga ay lubhang hindi matatag, malakas at mahina. Hindi ko alam ang buhay o kamatayan, haharapin ko siya. Bumantong hininga ang eyeball domain master, at lumingon ang kanyang eyeball, pagkatapos ay sumugod kay Yang Kai. Kasabay nito, nagmamadali rin si Yang Kai palapit sa kanya. Sa kalagitnaan, ang kapangyarihan ng espiritu ay tumaas ng husto at humagulgol ng humagulgol. Nakikita ang kamatayan na parang ito ay tahanan, bagaman libu-libong tao ang pupunta. Ang eyeball field ay isa sa mga natulala, ang eksenang ito. Parang pamilyar. Kakasigaw lang ng lalaking ito at sumugod sa kanila, pero ngayon dumating na naman. Agad siyang naging alerto tungkol sa pagtatagpo ng mga kasamahan ni Lenovo. At isang flash ng liwanag ang biglang umusbong sa kanyang mga eyeballs, na bawat isa ay naglalaman ng napakalakas na pag-atake ng espiritu, naging isang malaking lambat, at bumukas kay Yang. Si Yang Kai ay patuloy na nagniningning, ang hininga ng espiritu ay biglang hangina, ang kanyang bibig ay lumuwa, at isang streamer ang bumaril. Ang master ng eyeball field ay binantayan laban sa anumang bagay, at nabigo siyang pigilan ang streamer na ito. Sa sandaling lumitaw ang streamer, binuksan niya ang kanyang lambat at diretsyong tumitig sa eyeball. Sa sumunod na sandali, tinakpan din ng malaking lambat si Yang Kai, at bigla itong nagsara. Si Yang Kai ay naging isang maliit na fluorescence, at nawala. Ang eyeball domain master ay hindi nagkaroon ng kagalakan na makalapit ng kaunti. Kaya ang eyeball ay nasuspine sa himpapawid ng ganito, at kung ito ay ginawa ng isang nakapirming spell, hindi ito gumagalaw. Ilang iba pang mga domain masters na tumutulong sa kanilang mga kasamahan na labanan ang matagal ng kayamanan na sikretong kayamanan ay biglang lumitaw na hindi mapalagay. Sa ilalim ng kanilang mga titig, ang mga mata ay dahan-daang lumiko sa kalahating bilog, ang mga pag-iisip ay lumulubog, at ang boses ay nasa paligid. Iligtas. Iligtas mo ako. 4 na buo na may-ari ng domain ang gustong pag-alitan ang mga tao. Kasabay nito, sa Mochao, si Uyang Lai ay tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Di nagtagal pagkatapos sumali si Yang Kai Shin sa testamento ni Mochao, natuklasan niya na biglang hangina ang espiritu ni Yang Kai, na malinaw naman ang dahilan ng kanyang pinsala. Hindi napigilan ni Uyang Lai na ***** ang kanyang bibig. At sinabihan na ang bata na kumilos ng maingat, at sinabi sa kanya na ang mga master ay nagtatambangan sa kakaibang espasyong iyon, at ngayon ay tila hindi man lang siya nakinig. Ayos lang ito. Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ngunit mula lamang sa pananaw ng pagbabago ng kaluluwa ni Yang Kai, ang batang ito ay malamang na sumugod sa espasyong iyon at binugbog ng mga domain master. Tahimik na naghanda si Uyang Lai ng ilang mga remedyo para sa pagpapagaling, at handa siyang gamutin si Yang Kai nang mabawi niya si Shen Naian. Ngunit ayaw niya, kahit nasaktan ang espiritu, hindi sinasadya ni Yang Kai na bumalik. Pagkatapos, ang espiritu na nanghina ng husto ay biglang nanghina. Nagulat si Uyang Lai. Sapat na ba ito? Ang kahinaan ng kaluluwa ay tanda na ng malubhang pinsala, ngunit ngayon ay mahina na muli, na marahil ay hindi malayo sa kamatayan. Kung maaari, gustong pilitin ni Uyang Lai na hilahin si Yang Kai palabas ng kakaibang espasyong iyon. Ngunit ngayon ay nahaharap sa ganitong sitwasyon, kahit siya ay walang magawa at maaasahan lamang na makakatakas si Yang Kai ng maaga, nang sa gayon ay may posibilidad na mabuhay. Naghinala pa siya na kahit na bumalik si Yang Kai ng buhay sa pagkakataong ito, matatakot siyang maging kumpleto sa hinaharap. Kahit na hindi siya tulala ay titigil ang kanyang pagsasanay. Habang siya ay nag-aalala, sa wakas ay niyugyug ni Yang Kai ang kanyang katawan at bumalik. Nagmamadaling tanong ni Uyang Lai. Anak, paano? Nang marinig ang tunog, instinctive na lumingon si Yang Kai at tumingin sa kanya, hindi nakatutok ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, alam ni Uyang Lai na ito ay kakilakilabot, at ang kanyang mga mata ay mapurol. Ito ay malinaw na isang tanda ng kawalang tatag. Malapit na itong matapos.
Ngunit bago siya hintayin na magsalita, biglang yumuko si Yang Kai habang ang kanyang ulo sa kanyang ulo, sumigaw ng mahigpit. Ah! Ang sigaw ay napakalungkot na ang nakikinig ay nalungkot at ang nakikinig ay umiiyak. Nag-goosebump si Uyang Lai nang walang ibang dahilan, higit sa lahat dahil ang mga pag-iyak ni Yang Kai ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang karanasan sa kabataan na labis na na-trauma. Dahil sa karanasang ito, alam niya ang sakit. Iyon ay hindi sapat na malakas upang magtiis, masasabing walang sino man ang makatiis ng gayong sakit. Hindi alam ni Uyang Lai ang gagawin sandali. Nagsimula nang umikot si Yang Kai. Humakbang si Uyang Lai at hinimok si Yang Kai na magpataw ng impulse momentum. Pinasok niya ang nakahandang lingdan sa bibig ni Yang at tinulungan itong lunukan ang refinery. Ang buong proseso ay masasabing gulo. Hindi alam ni Uyang Lai kung paano ito iuulat sa kanyang mga ninuno. Kung ito ay isang ordinaryong ikapitong baitang, ito ay si Yang Kai. Bagamat ang liwanag ng paglilinis ay hindi na ang tanging paraan para sa sangkatauhan upang labanan ang kapangyarihan ng tinta. Maaari lamang itong ayusin para sa malaking hanay ng Chenkon, at ito ay dapat na aksyon ni Yang Kai. Kung may anumang aksidente, malaki ang pagkawala. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay tila may epekto. Ang sigaw ni Yang Kai ay unti-unting huminahon, ngunit ang kanyang katawan ay nabaluktot, nanginginig paminsan-minsan, at ang buong tao ay basa ng pawis. Tumayo si Uyang Lai, ang kanyang mukha ay marangal. Sa sitwasyong ito, hindi na niya mahawakan ang kanyang mga kamay, maaari na lamang siyang magulat sa itaas para tingnan kung may paraan pa ba para makabawi sa mga ninuno. Pagkaraan ng boses sa labas, mabilis na pumasok si Gang Lian, at nasugatan si Yang Kai. Nagulat ang kanyang mukha. Ano ang problema ni Kuya Yang? Sinabi ni Uyang Lai sa isang malalim na boses. Tumingin sa Monest, na tinambangan ng mga Panginoon ng domain, ang kaluluwa ay nasaktan, tumingin ka sa kanya, at nag-uulat ako sa ninuno. Mahalaga ang bagay na ito, at hindi nang ahas si Uyang Lai na harapin ito ng random, at agad na bumalik sa Dayan Pass sa pamamagitan ng teleportation circle. Pagdating ko sa Ancestral Palace, hindi ko nakita ang ninuno mismo. Sa ilalim ng ulat, isa lamang ang sagot ng ninuno. Hintayin mong magbago. Ganyan na si Yang Kaido, pero nanonood pa rin ng mga pagbabago nito. Kung may ibang nagsabi ng ganito, ay duduraan siya ni Uyang Lai sa mukha. Ngunit ang salitang ito ay nagmula sa kanyang ninuno, ngunit hindi siya nang ahas na hindi gumalang, malabo lamang ang hula. Ang mga bagay ay maaaring hindi kasing sama ng iniisip niya. Pagbalik sa lumulutang na lupain kung saan naroon si Mo Chao, at pagpasok sa Mo Chao, nagulat ako. Si Yang Kai ay talagang nakaupong naka-cross-legged at nagmumuni-muni. Naramdaman ni Uyang Lai na bagaman mahina ang espiritu ni Yang Kai, tila nagpapakita siya ng mga senyales ng stabilization. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Uyang Lai sa kanyang mga alagad. Natarante rin si Gang Lian, umiling-iling at sinabing. Hindi ko alam, hindi nagtagal pagkaalis ng amo, biglang bumangon si Brother Yang, at pagkatapos ay ganito. Napakamot ng ulo si Uyang Lai para makapagmuni-muni at makarecover siya mag-isa. Tila hindi kasing sama ng kanyang inaakala ang sitwasyon. Tiyak na may alam ang ninuno, ngunit hindi ito sinabi ng ninuno, at hindi siya nagtatanong. Tulad ng sinabi ng ninuno, maghintay at tingnan kung paano ito nagbabago. Agad na inutusan ang mga tao na harangin si Mo Chao, at walang pinayagang pumasok o umalis. Bawat ilang araw, nagpunta siya upang imbestigahan ang sitwasyon ni Yang Kai. Sa paglipas ng panahon, mas lumalakas ang pagkabigla ni Uyang Lai. Dahil sa tuwing darating siya para mag-imbestiga, mas mabuti na ang kalagayan ni Yang Kai kaysa dati. Kahit na ang bilis ng pagbawi ay hindi mabilis, ito ay talagang bumabawi. Ang hirap isipin. Karaniwan, ang trauma ng kaluluwa ni Yang Kai ay hindi na mababawi. Kahit na walang paraan upang gumaling, walang paraan upang maibalik ang tugatog. Ito na ang libingan ng mga ninuno na makapagliligtas ng buhay.
Ngunit ngayon ay tila ganap nang mabawi ang pinsala ni Yang Kai. Pagkatapos ng pagitan ng 1 taon, nang dumating si Uyang Lai para mag-imbestiga muli, naging mas mabilis ang recovery rate ni Yang Kai dahil darating siya para mag-imbestiga kada ilang araw, kaya paano naka-recover si Yang Kai, mas mahusay siya kaysa sa sinumang di clear. Marshall Peak MP, Kabanata 5284. Siya ba o siya? Pagkalipas ng 2 taon, ang sitwasyon ng espiritu ni Yang Kai ay ganap na na-stabilize. After 3 years, naka-recover na ito gaya ng dati. Si Uyang Lai, na nakasaksi ng lahat ng ito mula sa simula hanggang sa wakas, ay hindi makapagsalita, at ang espiritu ay labis na napinsala kaya't tumagal lamang siya ng 3 taon upang linangin ang kanyang sarili. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya makapaniwala. May ilang haka-haka sa aking puso na si Yang Kai Ding ay suportado ng ibang kayamanan, kung hindi, hinding-hindi na ito makakabawi. Kung tungkol sa kung ano ang iba't ibang kayamanan. Sa ilalim ng kalangitan, ang mga maalamat na bagay lamang ang napakabisa. Ang bata ay isang tao ng malaking pagkakataon. Pagkatapos bumalik mula sa kalawakan ng Mochao, isang araw pagkatapos ng 3 taon, sa wakas ay iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at huminga ng mahabang hininga. Bagamat nakabawi na ito tulad ng dati, nanginginig pa rin kapag naaalala ko ang karanasan noong araw. Ang bagay na ito ng pagbibigay ng mga tinak sa kaluluwa ay sadyang napakasama. Nang pinuhin ang bagay na ito, tinalikuran na ni Yang Kai ang kanyang mga patak ng distraction, ngunit hindi siya masyadong sumuko sa oras na iyon, gumaling lang ng kaunti. Gayunpaman, nang harapin ang mga Panginoon ng domain ng Mo Clan, ang kapangyarihan ng mga inabando ng Diyos at kaluluwa ay hindi maihahambing sa panahon ng pagdadalisay. Ito ang pinakamagandang paglalarawan ng Soul Priest na kumokontrol sa kalaban nang hindi muna sinasaktan ang kalaban. Kaya kapag inatake niya ang mga domain masters na iyon, biglang hihina ang kapangyarihan ng kaluluwa at hindi niya matiis na sumigaw. Ayon sa pagtatansya ni Yang Kai, kahit na sa kanyang kapanahunan, higit sa lahat, 3 tinek ng mga kaluluwa lamang ang kaya niyang himukin sa maikling panahon. Pagkatapos ng 3, ang kanyang buong kaluluwa at espiritong kapangyarihan ay dapat na malinis na itapon. Sa pamamagitan ng pagkatapos, ito ay magiging sa suporta ni Wen Shenlian, natatakot ako na lahat sila ay nakakalat. Kaya naman, pagkatapos niyang gumawa ng 2 putok sa huling pagkakataon, desidido siyang lumikas mula sa espasyo ng Mochao. Kung hindi siya mag-withdraw, gagawin niya rin ang parehong sa Mozo Domain Masters. Malabo rin ang mga alaala sa loob ng ilang araw pagkatapos ng paglikas. Ito ang dahilan kung bakit lubhang napinsala ang kaluluwa ng Diyos. Ang kaluluwa ng Diyos ay hindi kumpleto, at ang memorya ay natural na apektado. Ngayong gumaling na siya, naging itim ang mukha ni Yang Kai nang maisip niya na maaari niyang maranasan ang sakit tulad ng dati. Si Gang Lian ay palaging naririto. Si Yang Kai ay gising. Mabilis niyang tinawag ang labas, at hindi nagtagal ay pumasok si Uyang Lai sa loob, tiningnan siya ng taas-baba, at sinabing, hindi pa kita nakikitang ganito, at ang kaluluwa ay mababawi. Ganyan. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Mapait na ngumiti si Yang Kai. Okay lang. Tumanggaw si Uyang Lai at sinabing, ano ang resulta pagkatapos magbayad ng napakalaki? Ngumisi si Yang Kai at itinaas ang 2 daliri. Malubhang masasaktan ang 2 domain master nang hindi namamatay. Biglang nagulat si Uyang Lai kay Yang Kai bilang isang tao. Talaga. Ang mga alagad ay hindi nangangahas na magsinungaling. Sino sa 2 domain master ang nagkaroon ng trauma sa kaluluwa? Natural. Mabuti, nagbunyi si Uyang Lai. Kung ang pangkalahatang pinsala ay wala, ngunit kung ang pinsala ay nasa kaluluwa, ito ay iba. Si Yang Kai, ang bata, ay hindi alam kung anong uri ng treasure protection ito, at ganoon iyon. Tumagal ng 3 taon upang mabawi, at hindi ito magawa ng mga master ng domain.
Ngayong sinabi ni Yang Kai na mayroong dalawang domain masters na patay pa rin at malubhang nasugatan. Nangangahulugan ito na ang dalawang domain master ay ganap na nawalan ng kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Si Ouyang Lai ay talagang napaka-curious. Si Yang Kai ay may kipan kay Tian. Paano niya ito nagawa? Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming bapon na pumasok sa kakaibang espasyo gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at lahat sila ay gumuho. Pagkatapos kong mag-isip, hindi na ako nagtanong. Anyway, ang bagay na ito ay mabuti para sa sangkatauhan. Sa panahon ng talumpati, tumayo si Yang Kai at nagsabi. Ang pagbawi ay halos pareho. Nagsimulang makipaglaban ang mga disipulo para sa dalawa pang domain masters. Kaya mo pa bang lumaban? Nagulat si Ouyang Lai na naisip lang niya, bagamat nakipag-ugnayan siya sa dalawang domain masters, hindi pa rin niya mababago ang pangkalahatang sitwasyon. Kung tutusin, marami pang domain masters doon. Pero ayoko, talagang may kapangyarihan si Yang Kai sa isang labanan. Tumanggaw si Yang Kai. Mainit na tumama sa bakal. Ngayon na ang oras para habulin ang tagumpay. Nagtanong si Ouyang Lai. Kung gayon, mag-ingat ka sa iyong sarili, huwag kang masaktan. Tinakat siya ni Yang Kai sa huling pagkakataon at tumakbo sa kanyang ninuno para sa mga tagubilin. Sa pagkakataong ito hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura nito. Tumugon si Yang Kai, pumunta sa gitna ng Mo-nest, binuksan ang sarili niyang maliit na universo, at ikinonekta ang kanyang isip kay Mo-shen. Sa espasyo ng Mo-chao, mayroon pa ring 6 na domain masters na nakatago sa bawat sulok. Ang dahilan ay 6 pa rin. Natural na may 2 bagong dating, kahit na ang lahat ay kalmado sa espasyong ito, ang mga amo ay hindi pa rin nangangahas na basta-basta at maging mapagbantay anumang oras. 3 taon na ang nakalipas, biglang pumasok ang isang walang buhay na lahi ng tao, at si Yu ay gumawa ng isang uri ng malakarayom na misteryong kayamanan na tumama sa 2 domain masters. Bagamat hindi naging maganda ang pagtatapos ng Terran sa huli, ang 2 master na nataman ng husto ay wala ring magandang wakas. Sa kabila ng tulong ng mga domain master pagkatapos, isa sa mga domain master ay sa kasamaang palad ay nalipol, at ito ay nahulog. Ang ibang domain master ay maswerteng nakabawi ng buhay. Ngunit ang mahabang karayom na sikretong kayamanan ay laging nakaugat sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At palaging nandoon sinisira ang kanyang kaluluwa, ang domain master ay nagsusumikap na ngayon upang labanan ang pagguho ng sikretong kayamanan. At hindi pa alam kung magtatagumpay ito sa huli. Gayunpaman, kahit na ito ay magtagumpay, ito ay dapat na isang malubhang pinsala, at ang lakas nito ay hindi ginagarantiyahan. Ito ay katumbas ng pagkawala ng 2 domain master ng sabay-sabay. Para sa angkan ng Dayan mo, na nalulumbay na, talagang masakit ang pagkawalang ito. Pagkaraan. Maingat na inalala ng mga nabubuhay na domain master ang sitwasyon sa oras na iyon. At pinagsama sa retorika na ibinigay ng mga mahist, nagkakaisang natukoy na ang lihim na kayamanan ng mga Diyos at kaluluwa na ipinakita ng lahi ng tao ay dapat na isang nakapipinsalang bagay. Sayang at hindi matukoy ng mga moto kung ano ang sikreto, dahil wala pang nakarinig nito noon pa man, at kung mabibigyang linaw ito, baka pwede pang uminom ng tamang gamot. Gayunpaman, hindi gaanong mahalaga. Ang ganitong sikreto ay dapat na mahirap pinuhin, at kapag ginamit, ito ay magiging isang kapahamakan din para sa mga taong gumagamit nito. Ang sangkatauhan ay napatay ng mapanira na usok. Dahil makapangyarihan ang espiritu ni Yang Kai. Bagamat ang pagsasanay lamang sa paglilinang ng kipan kay Tian ay pareho. Ang espiritu ng ***** ay maihahambing sa ika-8 baitang, kaya't ang espiritong kaluluwa na nahayag sa espasyo ng Mo-chao ay may kapangyarihan ng ika-8 grado. Nadama ng lahat ng may-ari ng domain na si Yang Kai ay nasa ika-8 baitang. Ang mga may-ari ng domain ng tribong Mo ay mahalaga, at ang 8 ranggo ng tribo ng tao ay pantay na mahalaga. Kaya hindi na dapat maulit ang nakaraang sitwasyon. Dapat. Matapos ang 3 taon na paghihintay sa pananambang,
hindi pa rin kumikibo ang sangkatauhan, na ikinainis at walang magawa ng mga Panginoong tumatambangan dito. Inis na bago kumain ng tulad ng isang malaking kawalan. Ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon na gumanti pabalik, ngunit walang magawa kahit na ang sangkatauhan ay hindi dumating, maaari lamang silang umupo dito at maghintay. Maliban kung voluntaryong isuko ng mga Terran ang Domain Master na si Mo Chao, hindi nila magagawang itago ang anumang balita mula sa mga tribo ng Mo sa hinaharap. Nang magsawa na ang 6 na Domain Masters, biglang kumaway ang kalmadong espasyo. Isang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at ang 6 na Domain Master ay nagulat lahat. Matapos makumpirma na ang tao ay hindi isang ninuno ng tao, lahat sila ay sumabog mula sa pananambang. Ang 6 na makapangyarihang Diyos at kaluluwa ay naging hindi magagapi na matutulis na mga arrow, patungo sa Yang Open kung saan nagpunta ang putok. Ang espiritong kaluluwa na nilikha ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay hindi ang kanyang sariling anyo, ngunit isang matangkad na figure ng lalaki. Ang espiritong katawan ng kaluluwa ay binago ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kaya walang stereotype, tulad ng domain ay nabago sa isang eyeball, at ang domain ay nabago sa isang likido, tulad ng gusto mo. Ang ganitong uri ng bagay ay madaling gawin kahit na hindi ka pa nag-practice ng anumang lihim na pamamaraan ng pagbabago. Gayunpaman, kahit na ang espiritong katawan ng kaluluwa ay maaaring patuloy na nagbabago, ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay hindi kailanman mababago. Ang bawat mandirigma ay may sariling pagbabago-bago ng kapangyarihan, at kahit na ang iba ay maaaring gayahin ang mga lihim na sining, maraming mga kapintasan. Sa makatuwid, kung nais mong tukuyin ang pagkakakilanlan ng isang tao sa espiritu ng kaluluwa, ito ang pinakamahusay at tanging pagpipilian upang matukoy ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ng kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong ito ay lumitaw si Yang Kai, sadyang pinaikli ang kanyang lakas, natatakot na makilala ng ibang mga may-ari ng domain sa isang sulyap, at sadyang nagpalit ng isang hiwalay na imahe. Gaya ng inaasahan, matapang na inatake siya ng mga Domain Master. Ang 6 na tahimik na puwersa sa labas ng mundo ay naging lahat ng uri ng malinaw na nakikitang pag-atake sa kakaibang espasyong ito, at walang nahulog kay Yang Kai. Dahil hindi niya hinihimok si Wen Shenlian na suportahan siya, walang kapangyarihan si Yang Kai kahit na gusto niyang magbantay laban sa mga pag-ataking ito. Ngunit siya ay napakatamad na bantayan ito. Gayunpaman, siya ay kalahating patay. Ang pag-atake ng 6 na Daoyu Masters ay hindi biro. Kahit na nararamdaman ni Yang Kai Dang na ang kaluluwa ay hindi matatag, ang sakit ay hindi mapigilan, at si Pingbay ay may pakiramdam na ang kaluluwa ay malapit ng masira. Sa katunayan, hindi mas mabuting kainin ang alinman sa 8 pag-ataking ito sa halip na anumang produkto na may 8 grado. Naglakas loob din si Yang Kai na maglaro dahil kay Wen Shenlian. Bagamat hindi niya hinimok si Wen Shenlian na protektahan siya sa sandaling ito, mayroon pa rin siyang malakas na puwersang proteksyon. Umugang ang bibig. Sa sigaw, dumiretso siya sa Domain Master na pinakamalapit sa kanya. Ang 6 na Domain Masters, maliban sa 2 bagong dating, lahat ng iba pang 4 ay isa sa kanila ang nagulat. Huwag masyadong pamilyar sa eksenang ito. 3 taon na ang nakalilipas, 2 beses nilang naranasan ang eksenang ito, at ang resulta ay ang 2 Domain Master ay nataman ng husto ng kakaibang kayamanan. Ang pagtangis ng ika-8 klase ng sangkatauhan na iyon ay isang desperadong tanda para sa Panginoon ng Domain ng Mo Clan. Isang mas pamilyar na eksena ang lumitaw, at habang ang sangkatauhan na ito ay humahagulgol, ang kanyang kaluluwa ay biglang nanghina. Kasabay nito, kumalat ang isang pamilyar na alon ng enerhiya. Ang Orangutan Master na nakaranas ng gayong labanan ay agad na nagbago ng kanyang mukha at bumulalas. Siya na. O siya. Ang isa pang may-ari ng domain na may karanasan din ay sumigaw, I rewind. Kahit na nakabalat kayo si Yang Kai, nang kumaway ang kapangyarihan ng Soul Spirit, hindi na ito maaaring magkaila. Agad na nakilala ng 4 na Domain Masters na nakausap sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan. Ang 4 na Domain Masters ay partikular na nagulat na ang sangkatauhan na ito. Paanong hindi mamatay?
Sa huling sandali ng huling pagkakataon, halatang napatay ng may-ari ng eyeball field ang mga suntok ng kalaban. Ngunit pagkaraan ng 3 taon, ang lalaking ito ay masiglang tumakbo sa lugar na ito, tulad ng huling pagkakataon, sumisigaw, ng hina, at sumugod sa unahan. Ano bang meron sa taong ito? Marshall Peak MP, Kabanata 5285. Fate. Ang master ng domain ng orangutan ay nagpaalala sa oras, at hindi pa rin nailigtas ang kapahamakan ng mga master ng domain ng Mozo. Ang kakaibang espasyong ito ay orihinal na binago ng kalooban ng king level na si Mo Chao, ngunit ito ay isang plataporma para dalhin ang kalooban ng domain master na si Mo Chao. Para sa isang taong bihasa sa mga batas ng kalawakan, ang ganitong kapaligiran ang pinakaangkop na larangan ng digmaan. Ang kanyang kaluluwa ay walang awa na iniwan. Niluraan ni Yang Kai ang isang hindi pamilyar na espiritu. Ang tinik ng kaluluwa ay naging gintong liwanag, at sa sandaling lumitaw siya, nalagpasan niya ang blockade ng kalawakan at ipinako ito sa katawan na iyon. Ang ***** ng domain ay walang pag-iingat. Dahil ang kalaban na kinakaharap niya ay ang 8th class of human race, paano siya madadala ng basta-basta? Kasabay ng pag-atake ni Chao Yang Kai sa nakaraan, hinimok niya ang momentum na protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ito ay tiyak na mapapahamak. Ang kapangyarihan ng espiritu na ginagamit upang protektahan ang sariling katawan ay kasing mahina ng papel sa harap ng tinik ng kaluluwa, at madaling masira. Ang espiritu ng master ng domain na iyon ay agad na nagyelo sa lugar, at kung siya ay makagat ng kulog, siya ay nanginginig. Si Yang Kai ay hindi tumingin sa kanya, ang kanyang sariling kaluluwa ay nanghina muli, lumingon ang kanyang ulo at tumingin sa orangutan master, muling dumuran ng gintong liwanag. Ang mga multo ng orangutan ay patay na lahat. Hindi niya maintindihan na halatang malayo siya sa kalaban, paano niya matitigan ang sarili niya. Pero madaldal lang ang lalaking ito. Sino ang tinatitigan ni Yang Kai? Ang kapangyarihan ng batas ng kalawakan ay tumataas at bumagsak. At ang gininto ang liwanag ay kumikislap, halos kasabay nito, isang esmeralda berdeng hadlang ang biglang lumitaw sa harap ng master ng orangutan, na parang ang mga baging ay magkakaugnay. Ito ay malinaw na isang lihim na kayamanan ng kaluluwa, at ito ay isang nagtatanggol na lihim na kayamanan ng kaluluwa. Hindi ko alam kung saan nanggaling itong orangutan domain master. Malamang na si Mo Tuo ay may kasanayan sa refiner ang gumawa nito para sa kanya. Ang grado ng mahiwagang kayamanan na ito ay medyo maganda. Ang taong gumawa ng kayamanan na ito ay dapat magkaroon ng master level na mga nagawa sa paraan ng pagpino. Gayunpaman, kahit na hinimok nito ang tagapag-alaga ng mahiwagang kayamanan, hinaranggan lamang nito ang sandali ng gintong liwanag. Nang ang berdeng hadlang ay naging kaunting fluorescence at nawala, ang kaluluwang tinik ay tumusok sa pangunahing katawan ng domain ng orangutan. Masama kaagad ang pakiramdam ng may-ari ng domain ng orangutan. Kasabay nito, muling tinakpan ng marahas na pag-atake si Yang Kai mula sa lahat ng direksyon, at ang kapangyarihan ng baliw na espiritu ay kumaway pataas at pababa sa kakaibang espasyong ito. Ang mga Panginoon ng angkan ng Mu, nang mapagtanto nila na ang bagong dating ay ang huling angkan, paano sila magiging maawin? Kasabay ng pagbaril ni Yang Kai, tinamaan din nila ang pumatay. Ang 2 beses na paggamit ng Soul Stabang ay nagpapahina sa kaluluwa ni Yang Kai kung kaya't siya ay nabalot ng mga pag-ataking ito at hindi na nakayanan. Sumigaw ang bibig. Ang aking buhay ay gising. Nang bumagsak ang mga salita, ang buong tao ay bumagsak at nawala. Ang biglaang kaguluhan ay hamupa sa loob ng ilang paghinga. Ngunit ang lahat ng mga domain master ay tila isang beses na lumakad mula sa buhay at kamatayan, at naranasan lamang nila ito kapag naalala nila ito, at lahat sila ay kinilig. Ang isa sa kanila ay matangkad, at ang may-ari ng domain na may unang mga sungay ay tumingin sa paligid. Siya ay palpitated at sinabi. Ang taong iyon ay ang huling sangkatauhan 8 grado. Ang matataas na may-ari ng domain na ito na may unang mga sungay ay hindi ibang tao.
Ngunit siya ang pinuno na nag-alis ng kanyang mga tropa mula sa Dayan Pass at nagpadala ng may-ari ng domain na si Mo Chao sa isa't isa. Ang may-ari ng domain ay malas at maswerte. Ilang taon na ang nakalilipas. Sa pangungunan niya, isang negosasyon kay ni Jinglan ng sangkatauhan ang naghatid ng pagkakataon para sa ligtas na paglikas ng angkan ng Dayan Mo. Ngunit ang presyong ibinayad para dito ay maraming mapagkukunan, maraming kaayusan sa buong kaugalian ng Dayan. Lahat ng 7th-grade Moto, kasama ang isang domain master level Monest. Kailanman ay kusang iniwan ng may-ari ng domain ang kanyang sariling pugad ng tinta, at sa pagtingin sa sinaunang at modernong panahon, siya ang una. Gayunpaman, sulit na makakuha ng ligtas na pag-urong mula sa hukbo. Upang mabantayan ang mga ninuno ng sangkatauhan at isa pang malaking hukbo sa kalagitnaan. Pagkatapos umalis ang pinuno mula sa Dayangguan, sinadya niyang umikot sa isang malaking bilog at nagmarcha noong Enero. Gayunpaman, ang ninuno ng sangkatauhan ay biglang pumatay. Sa puntong ito, walang alinlangan na malas. Sa laban ng iyon, mayroong ilang mga domain masters na namatay sa ilalim ng mga ninuno ng sangkatauhan. At mayroong ilang 8 ranggo na Moto, hindi pa banggitin ang hukbo ng Mo clan, pabayaan ang daan-daang libong nasawi. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Chidi sa digmaang iyon. Hindi naman sasakam siya sa buhay at kamatayan, kundi swerte lang. Ang mga ninuno ng sangkatauhan sa loob at labas ng hukbo ay hindi man lang tumingin sa kanya. Ngayong gusto ng sangkatauhan na gamitin ang kanyang pugad ng tinta para gumawa ng hangin at ulan, natural na hindi siya makaiwas dito. Ang dahilan kung bakit hindi siya nag-ambush dito ay para gumaling. Nang makatagpo niya ang ninuno ng sangkatauhan ilang taon na ang nakalilipas, bagaman hindi siya sinulyapan ng ninuno ng sangkatauhan, ang resulta ng pag-atake ay nagdulot sa kanya ng ilang pinsala. Pagkatapos ng ilang taon ng paglilinang, sa wakas ay nakabawi na ako. Bago ang 2 domain master ay binugbog hanggang mamatay, isa ang nasugatan, at ngayon ang 2 nagdagdag ay natural na may pananagutan. Nakinig siya sa may-ari ng orangutan sa simula at dulo ng huling bagay, kaya nagtanong siya. Ang isa pang tao na lumahok sa huling labanan, ang humanoid master na si Wenyan ay tumango. Tama, ito ay nasa ika-8 baitang ng sangkatauhan. Medyo kakaiba si Jindy. Hindi ba ang lahi ng tao na si Bapan ay pinatay na? Umiling ang humanoid master at sinabing, kung gayon ay hindi ko alam. Siguro hindi siya namatay noong panahong iyon, ngunit naisip ko na patay na siya, tulad ng oras na ito. Sumimangot si Zuidi. Ibig mong sabihin, hindi siya namatay sa pagkakataong ito. Pero buti na lang nabasag siya ng umuusok na usok. Ang humanoid master ay tumingin sa kanya ng malalim. Naisip namin ito noong nakaraan. Hindi na nagtanong si Shady, na nakakunot ang noo, kung may paraan ba ang sangkatauhan na ito para mabuhay muli, sa susunod ay malamang nagulo siya. Ngunit paano ito nagawa ng taong ito? Paano madaling mababawi ang pinsala sa kaluluwa, o na hindi ang tunay na espiritu ng sangkatauhan na Bapan ang pumapasok, kundi isang bagay tulad ng pagkagambala. Ngunit ito ay hindi makatwiran, kahit na ito ay nakakagambala lamang, kung ito ay nawasak, ito ay kasama rin sa katawan. Nang makipag-ugnayan si Shady sa humanoid master, ang 2 pang master ay nag-iimbestiga na sa mga pinsala ng kanilang mga kasamahan. Ang domain master na unang inatake ni Yang Kai ay katulad ni Shady. Ang bagong dating, hindi siya marunong mag-charge ng pinakamabilis, kaya siya rin ang pinakamalubhang nasugatan. Nang sumama si Didi sa nakaraan upang mag-imbestiga, nakita niya ang mahabang karayom na lihim na kayamanan, na patuloy na sumisira sa mga kaluluwa ng kanyang mga kasamahan at sumisira sa kanyang espiritual na espiritu. Tulad ng isa pang domain master na dumaranas ng parehong sitwasyon sa labas ng mundo sa ngayon. Sa isang sulyap lang, alam kong sa wakas ay natatakot na ang kasamahan ko na mauwi ito sa trahedya. Kahit kaya kong mabuhay, masasaktan ako. Tingnan ang orangutan domain master, ngunit hayaan siyang makahinga ng maluwag. Dahil ang bantay ng domain ng orangutan ay handa at may isang layer ng proteksyon ng kayamanan.
Kaya ang pinsala ay hindi masyadong mabigat sa sandaling ito. Ang mahabang tulad yaman na kayamanan ay ipinako sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng matinding pagguho, ang sitwasyon ay naging walang tigil sa ilalim ng ang mga pagsisikap ng mga master ng orangutan na labanan. Maraming domain masters ang hindi nang ahas na maging walang malasakit. Pinaghiwalay ang isang may-ari ng domain na may mahinang pangangalaga. Ang tatlo pang iba ay nagtipon sa paligid ng orangutan domain master upang pakilyusan ang kapangyarihan ng espiritu at tulungan siya. Ang abala na ito ay higit sa 10 araw ng pagsisikap. Hanggang sa isang tiyak na sandali na ang mahabang karayom na sikretong kayamanan na nakapako sa kaluluwa ng ay pinilit na palabasan ng master ng orangutan. Ito ang kaso. Ang master ng orangutan ay mukhang mahina at walang katiyakan sa sandaling ito. Mas malala ang sitwasyon ng isa pang domain master. Ang mahabang karayom na sikretong kayamanan ay tuluyan ng nabaho sa katawan, at gusto ko itong ilabas. Hindi ko alam kung taon na ba ng unggoy, basta mabubuhay siya hanggang sa panahong iyon. Ang lahi ng tao ay dapat na undead, at siya ay darating muli. Ang kakaiba ng taong ito ay hindi isang bagay na maaari kong harapin. Kailangan kong iulat ito sa Panginoon, mangyaring Panginoon. Mahinang sigaw ng orangutan. Bagamat pagkatapos lamang niyang makita ng sariling mga mata ay nabasag ang diwa ng sangkatauhan na si Bapan. Sa huling pagkakataong ganito, akala niya patay na siya, at sa pagkakataong ito ay muli siyang lumabas. Ang muling paglitaw ng isang katulad na sitwasyon ay nagpapakita lamang na ang sangkatauhan na si Bapan ay maaaring mabuhay kahit na ang kanyang kaluluwa ay nasira. Baka sa susunod na 3 taon, maubusan na naman siya para gumawa ng hangin at ulan. Alam ng lahat ng domain masters na totoo ang mga orangutan domain masters. Bagamat sila ay mga domain masters at makapangyarihan, sila ay walang magawa sa sandaling ito. Ang bagay na ito ay malulutas lamang sa pamamagitan ng pag-uulat sa hari. Medyo nakakalito ang boses ni Shady. Master Lord. Hindi maganda ang mood ko kamakailan. Tinamaan siya ng malakas, at hindi siya nakapasok sa mahimbing na tulog ni Mocha para maghilam ang sugat. Kinamumuhian ko na ang ninuno ng lahi na iyon. Pagkatapos ng isang yugto ng panahon ay kailangang tumakbo sa labas ng Wangcheng upang ipakita ang kanyang hininga, maraming Mo tribo ay nakikibahagi sa takot, ang hari ay pagod na pagod. Hindi siya pumunta upang salakayin si Wangcheng. Nanatili lamang sa labas ng Wangcheng. Ang kapangyarihan ng Jiapin Supreme ay namumulaklak ng walang prinsipyo, tulad ng isang maliwanag na lampara sa dilim, ang mga taong Mo na nakikibahagi dito ay patay na. Walang nakakaalam kung ano ang dati niyang ginagawa. Madalas siyang lumitaw sa isang haunted na lugar malapit sa Wangcheng City. Pagkaalis niya, ang mga taga-Mo ay nag-organisa ng malaking bilang ng mga tauhan upang siyasatin ang mga pahiwatig sa lahat ng dako, ngunit wala silang nakita. Sa kabaligtaran, ang ninuno ng sangkatauhan ay paminsan-minsan ay papatay ng carbine. Kapag natama na siya ng ipinadalang Mos, wala nang magandang wakas. Sa makatuwid, mula sa panahong ito, walang domain master ang nang-ahas na hawakan ang amag ng hari. Noong huling pagkakataon, namatay ang 2 domain master at malubhang nasugatan. Itinago rin nila ito, kahit na natatakot sila sa galit ng hari. Gayunpaman, ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito at kailangang iulat. Akala nila sa sarili nilang lakas ay mapipigilan nila ang sangkatauhan na gamitin si Mocha. Ngunit ngayon ay tila malayo na sa naiisip nila ang kayamanan ng sangkatauhan. Nang marinig ang sinabi ni Jindy, mahinang sinabi ng orangutan master. Hindi na kailangang personal na kumilos si Lord Master. Pumayag lang siya na gamitin ko ang kapangyarihan ng King Level Ink Nest para maghintay sa susunod na pagkakataon na ang tao ay raise 8 grades come again, let him can't get away. Matapos marinig ang mga salita, naunawaan niya. Kung ito ang kaso, dapat walang problema. Hindi masyadong nilinaw ng orangutan domain master ang mga salita, ngunit bakit alam niya ang ibig niyang sabihin. Ang pinakamahirap na sitwasyon para sa kanila ngayon ay ang kawalan ng kakayahang ganap na patayin ang sangkatauhan na si Bapan.
Dalawang panandaliang labanan ang tila nagpawi sa abo ng kabilang partido. Sa katunayan, ang kabilang partido ay may sinag ng buhay na takasan. Kung magagamit mo ang kapangyarihan ng king level na pugad ng tinta upang ganap na isara ang espasyo dito. Upang ang 8 grado ng sangkatauhan ay hindi na umatras, ang mga domain master ay natural na makakagawa sa kanya pagkatapos magbayad ng isang tiyak na presyo. Walang mga undead na kalaban sa mundong ito, walang iba kundi ang kawalan ng kapangyarihan. Martial Peak MP, Chapter 5286. Ang gusto niyang sabihin. Habang tinatalakay ng mga domain master ang mga kontra sa kakaibang espasyong iyon, si Uyang Tenyente at Master ay nakatitig sa mukhang mapurol na si Yang Kai. Gaya ng dati sa huling pagkakataon. Pagkatapos umalis mula sa kakaibang espasyong iyon, si Yang Kai ay medyo tanga, ang kanyang mukha ay mapurol, ang kanyang ekspresyon ay matigas, at ang kanyang titig ay lubhang banal. Sa huling pagkakataon na nakita ko si Yang Kai sa ganoong sitwasyon, nabigla si Uyang Lai. Ngayon na siya ay may karanasan, ito ay ligtas. At pagkatapos ng maingat na pangunawa, nalaman niya na, gaya ng iniisip niya, si Yang Kai ay nasa isang estado ng hindi kumpletong espiritu. Ang espiritu ay hindi kumpleto, kaya natural na ito ay tila hanggal. Dahil dito nakaramdam ng kaunting buntong hininga si Uyang Lai sa kanyang puso. Ang batang ito, si Yang, ay nagbayad ng malaki para sa mga gawain ni Mo Chao. Bagamat may dala siyang kakaibang kayamanan, kaya niyang ayusin ang kaluluwa, ngunit sunod-sunod na nararanasan ang ganitong sakit, at hindi ito kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kung posible na ganap na alisin ang pangunahing antas ng domain, ang Mo Chao, at maghanda upang bumuo ng isang intelligence network na kabilang sa sangkatauhan, kung gayon si Yang Kai ang pinuno. Katulad noong nakaraan, ilang sandali pa, biglang tumingkayad si Yang Kai na nakasara ang ulo, gamulong-gulong sa buong sahig, umuungol at miserable sa kanyang bibig. Parehong Uyang Martyr at Apprentice ay hindi makatiis na tumingin ng diretsyo, ngunit kailangan nilang manatili dito upang protektahan ang kanilang sarili kung sakali. Ang pag-ungol na ito ay ilang araw. Ang boses ni Yang Kai ay pipi. Nanghihina ang buong tao na paulit-ulit na basang-basa ng pawis ang kanyang damit. Ilang saglit lang ay unti-unting huminto ang kanyang mga hiyawan at panaghoy, ngunit hindi na ito masakit. Kaya lang, bahagyang nakabawi ang kaluluwa sa ilalim ng pagpapakain ni Wen Shenlian, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ito ng nagsasarili. Nang naka-cross-leg si Uyang Lai, mabilis na sinugod ni Uyang Lai ang handa ng danshen, namutla si Yang Kai at napalunok. Bagamat inaayos at pinapalusog ni Wen Shenlian ang kaluluwa, kung may mahiwagang tulong, mas mabilis itong makakabawi. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naghihilom ang mga sugat ng kaluluwa, at unti-unting tumatag ang hininga ni Yang Kai. Noong huling nangyari ito, inabot ng halos 3 taon ang Yang Hua bago tuluyang gumaling. Ang oras na ginugol sa oras na ito ay halos pareho, mas maikli lamang ng 1 buwan. Ang dahilan ng pagkakaibang ito ay ang kaluluwa ni Yang Kai ay naging mas malakas kaysa dati. Napansin niya mula noong huling gumaling. Ang ganitong uri ng pinsala sa sarili, pagkatapos gumaling, ang kaluluwa ay mas malakas kaysa dati. Ito rin ay isang hindi inaasahang kagalakan. Ang sitwasyon ngayon ay pareho sa huling pagkakataon. Matapos maibalik ang pinsala sa kaluluwa, mas malakas ang kapangyarihan ng espiritu. Nadama ni Yang Kai na hindi sinasadyang nakahanap siya ng isang paraan upang linangin ang kanyang sariling kaluluwa. Gayunpaman, talagang gusto niyang gamitin niya ang pamamaraang ito upang pinuhin ang kaluluwa ng kaluluwa. Ayaw niya, kung hindi pinilit, sino ang gustong magdusa ng sakit na iyon? Hindi nakakagulat na ang pamamaraang ito ay maaaring palakasin ang kaluluwa ng kaluluwa. Tulad ng ilang pagsasanay sa martial arts, palagi nilang pinipino ang kanilang laman sa panahon ng paglilinang, at nakikibahagi sila sa lahat ng uri ng pisikal na pinsala. Kapag maganda ang injury, mapapabuti rin ang kanilang konstitusyon.
Ito ay isang uri ng pamamaraan ng pagsasanay na katulad ng paghiwalay at pagtayo, ng walang tiyaga at determinasyon. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang mga mentor at disipulo ni Uyang na nakatingin sa kanilang mga sarili ng may pag-aalala. Sinugod sila ni Yang Kai at sinabing, okay lang. Hindi napigilan ni Uyang Lai ang pagsuso ng kanyang mga labi. Gusto mo bang pumunta? Natural. Tumanggo si Yang Kai at nakabaril na. Dahil gusto niyang ganap na malutas ang usapin ng Monest, paano ito magiging kalahati, ngunit bago iyon, nagtanong pa rin siya. Ano ang nangyayari sa Monest ngayon? Sinabi ni Uyang Lai. Ako mismo ay pumasok ng malalim at sinuri ito. Walang pagbabago, at hindi ako nang ahas na manatili ng mahabang panahon, at agad na umatras. Ngumiti si Yang Kai at nagsabi. Mukhang hindi nasaktan ang mga mo. 2 beses siyang nagbaril bago at pagkatapos, gamit ang kabuoang 4 na Soul Thorns upang masugatan ang 4 na Mozo Domain Masters ng sunod-sunod. Sa kasong ito, hindi pa rin binago ng Mozo ang kanyang orihinal na intensyon. Halatang hinihintay niya ang paghihiganti niya. Ang tinatawag na bagay ay hindi hihigit sa 3. Naramdaman ni Yang Kai na muli siyang papasok sa pagkakataong ito, sa takot na hindi na siya magiging kasing kinas ng dati, at ang Mo Clan ay hindi isang tanga. Kung alam niya ang routine niya, mamamatay ba siya ng walang kabuluhan? Kaya't halos sigurado siya na ang mga taga-Mo ay nagpipigil ng ilang masamang galaw, naghihintay na makapasok siya sa urn. Gayunpaman, mayroon siyang tagapagtanggol sa katawan, ngunit anong takot? Hindi na kailangang maghanda, sinabi ni Yang Kai. Senior Uyang, maaaring may ilang pagbabago sa oras na ito, ngunit ang eksaktong mga pagbabago ay hindi malinaw sa disipulo. Maghintay hanggang ang disipulo ay pumunta upang malaman. Kung ito ay magiging maayos, ang malapit nang babalik ang alagad. Sa oras na iyon, kailangan ang proteksyon ng Senior Law. Tumanggo si Uyang Lai. Walang problema, mag-ingat ka. Hindi na gaanong nagsalita si Yang Kai. Binuksan ang maliit na universo. At pinahintulutan si Mo Chao na lumunin ang sarili niyang mundo at kapangyarihan, at ang kanyang isipan ay umaalingaw-ngaw, sa gayon ay nag-uugnay sa kalooban ni Mo Chao. Sa pamilyar na espasyo, biglang lumitaw ang figure ni Yang Kai, at sa pagkakataong ito ay nagbago pa rin siya ng kakaibang imahe. Kahit na siya ay malantad hanggat siya ay nagsimula, ngunit ang pagbabagong anyo ay hindi makahahadlang sa anuman. Sa sandaling lumitaw siya, napansin niyang maraming chi machine ang nakalock sa kanyang sarili, at halatang naghihintay sa kanya ang mga taong Mo. Ang isa sa mga espiritu ay aktibong bumati sa kanya, ngunit sa pagtataka ni Yang Kai, ang espiritu ay hindi mali siya. Mula sa malayo, isang asterisk ang nagsabi. Kuya daw, dahan-dahan ka. Bago siya matapos, humagulgol si Yang Kai habang humahagulgol at hamampes ng gintong liwanag. Si Jin Guangsan ay parang kulog, diretso sa katawan ng kaluluwa. Ang kaluluwa ng nagpakilalang Stuart ay agad na sumigaw, at ang diwa ng kaluluwa ay marahas na napilipit. Tiniis na ni Yang Kai ang parang luhang sakit at humakbang pasulong ng ilang hakbang. Ang kapangyarihan ng espiritu ay biglang bumangon, naging sunod-sunod na pag-atake, at sumugod sa gilid. Binalot ng mabagyong pag-atake si Stuart, ngunit ito ay 3 hininga lamang, at ang espiritu na tinamaan ng tinek ng kaluluwa ay nabasag at naglaho. Dahil sa sakit, ang mukha ni Yang Kai ay tila baluktot, nakatingin sa mga natulala na espiritu sa lahat ng panig, at nagsabi. Ano ang gusto niyang sabihin? Sa totoo lang, nakilala ni Yang Kai sa unang tingin na ang Sid Kuai ay hindi ang Panginoon ng Mo Clan, ngunit isang 8 ranggo na disipulong Mo. Nagsalita siya tungkol sa kapangyarihan ng espiritu ng kaluluwa. Si Yang Kai at siya ay kalahating pusa. Hindi alam. Gayunpaman, ang taong ito ay dapat na inutusan ng master ng Mo Clan at gustong lumapit para makipag-usap sa kanya ng 1 o 2. Sa hindi inaasahan, si Yang Kai ay wala sa planong ito. Siya ay nagkaroon ng isang saksak ng kaluluwa, at pinalo niya ang kanyang kaluluwa ng may kawalang tatag.
Pagkatapos siya ay walang awa at direktang pinatay siya. Patay na talaga ito. Hindi siya katulad ni Yang Kai. Nasa kanya ang suporta ni Wen Shenlian, at ang kaluluwa ng kaluluwa ay dinudurog, kaya walang posibilidad na mabuhay. Napatingin sa domain ang isang natigil ang audience. Lahat ay pinatay, kaya tinanong ko sila kung ano ang gusto nilang sabihin. Ang high-end fighting power ng mga Mo people ay hindi gaano. Ang 8 rangkang Moto ay ang bahaging lubos nilang pinagkakatiwalaan. Ngayon, kahit papaano ay namatay si Mao dito, na talagang masakit. Ang hininga ng pagkamatay ng mga Diyos ay dahan-daang kumalat, at ang mga Panginoon ng mga domain ay naging isang pagkubkob upang palibutan si Yang Kai. At sa pagkakataong ito, gaya ng inaasahan ni Yang Kai, medyo iba ang sitwasyon. Sa nakaraang 2 pagbisita, mayroong 6 na Domain Master Spirit na nakatago sa kakaibang espasyong ito. Sa pagkakataong ito, hindi tumaas ang bilang ng mga Domain Master, ngunit mayroon pang 4 na espirito ng 8 ranggo na Moto. Isa lang ang pinutol ni Yang Kai Fang, at mayroong 3 8 ranggo na Moto. Sa sandaling ito, ang 6 na Domain Master ay malapit sa periphery, habang ang 3 may 8 ranggo na Moto ay nasa inner circle. Ang mga intensyon ng mga master ng domain ay simple. May paraan si Yang Kai na muling likhain ang kanilang mga kaluluwa sa isang iglap, kaya hayaan ang 8 ranggo na Moda Apprentice na ubusin ang kapangyarihan ni Yang Kai. Bilang resulta, kahit na ipinakita ni Yang Kai ang mahabang lihim na parang karayom, ang Moto lamang ang masasaktan. Mula sa nakaraang 2 sitwasyon, mahihinuha na ang sangkatauhan na ito ay maaari lamang hikayatin ang mahabang karayom na sikretong kayamanan ng hindi hihigit sa 2 beses, at maaaring hindi na niya ito kayang bayaran pa. Kaya ngayon, ang sangkatauhan na ito ay mayroon lamang isang suntok. The Motu who was beheaded by Yang Kai before did not really want to discuss anything with Yang Kai, but just wanted to take the opportunity to approach Yang Kai and carry out a sneak attack. However, Yang Kai started decisively than him and did not talk nonsense with him. Let's kill it. This made the Domain Masters realize that to deal with this human race, any nonsense is futile, and only see the true chapter under his hand is king. Do it. The Master of the Domain ordered. The 3 Moto close to the inner circle all showed fierce colors. Chi rushed towards Yang Kai. Since Yang Kai has only 1 blow, then at this moment it is used to deal with no one can restore his decline. The Mo clan is nothing more than to damage another Mo disciple, which is better than the death of these Domain Masters. The sound of Fang's words fell, and Yang Kai didn't hesitate. He vomited another soul thorn and struck the 8th rangkang Moto who was closest to him. He has no specific goals at all. For him, the effects of killing the Moto and killing the Domain Master are the same, both can weaken the power of the Mo clan and reduce the pressure for future human race expeditions. The lethality of this thing is really terrifying. After all, every time you use it, you must control the messenger to renounce your own soul. The greater the price paid, the greater the power. So even though the 3 Moto sealed the airtightness of their own protection, the soul spike still accurately and quickly penetrated into the target. The Bapan Moto immediately screamed, and the soul was twisted. The remaining 2 Moto lose their minds, and each of the secret techniques greets Yang Kai. Yang Kai was at this moment when his mind was exhausted. How could he spare his protection? And the spirit and soul would be beaten and ruined like a piece of rag. The first 2 times, he used the cover of his broken soul to evacuate from this strange space, but this time it was an accident. The whole strange space seems to be blocked by an invisible force, completely isolated from the outside world, making Yang Kai unable to leave at all, and unable to connect with his own deity. The whole strange space seems to be blocked by an invisible force, completely isolated from the outside world, making Yang Kai unable to live at all, and unable to connect with his own deity. He reacted abruptly, and just before the master of that domain shouted his hands, there seemed to be a slight change in this space.
It was just that his soul was so painful that he couldn't detect it too clearly. Today, it seems that the unusual change should be the means used by the Mo clan to block this strange space and isolate the inside and outside. Mocha also has this function. Yang Kai was also aware of this for the first time. He did not blame the information of the human race. It was only for the matter of Mochel that the human race knew very little. However, in such a situation, Yang Kai already understood what the Mo clan was fighting. It was nothing more than to trap himself here, without giving himself a chance to escape, and then beheaded completely.